Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga konsiderasyon bago tayo mag-induce ng bulaklak sa ating manggahan. Ano ba ang kailangang gawin? Kailan ang tamang timing? At kung gusto ninyong malaman, tara samahan ninyo ako at ating tuklasin dito lang sa Farmer's Choice Agri. Isang mapagpalang araw mga minamahal naming ka-farmers. Ito po si John Mark Dimitilio. Sumasa inyo upang magbahagi ng kalamang agrikultura ngayong makabagong era. Alright, una sa lahat, pag-usapan natin dito ang mga puno na ready na for induction, reaching the age of 5 to 7 years when mature enough na sila to bear the stress of flowering at fruit production. Sa gustong mag-venture ng business sa pagmamangga, ang bawat hakbang papunta sa masaganang ani at kita ay sinisimulan sa tamang paghahanda. Una na sa listahan ang pruning. Pruning is the key factor. Hindi lang ito nagbibigay shape sa tree, pero tinatanggal din ang necessary growth, allowing the tree to focus its energy on flowering and fruiting. Best cultural practices din ito upang mabawasan ang mga pang-atake ng mga peste tulad ng mango leaf hoppers, thrips, fruit fly, at ng mga amag. Best time for pruning, 4 to 5 months before ng expected flowering period. Susunod naman ang fertilization. Isang balance na pataba ang kailangan, yung mayaman sa potassium at phosphorus para mapalakas ang mga puno. At kinakailangang limitahan ang nitrogen para hindi ito maging sanhi ng sobrang pagtubo ng mga dahon na makakaapekto sa pagbulaklak. Pwedeng gumamit ng complete fertilizers katulad ng 14-14-14 or triple 14 o 16-16-16. Pwedeng combination ng 16-20-0 plus 00-60 o ang muriate of potash together with, of course, soil conditioner tulad ng O-Valley na produkto ng Algae Company. Ang lahat ng ito ay available sa Farmer's Choice Agri Supply. Pagkatapos, ang application na ng Paclobutrazol. Isa itong growth regulator na naglilimita sa gibberellic acid na resulta sa pagbawas ng vegetative growth at nagpo-promote ng faster leaves maturity ready for flower induction. Ang paggamit ng Paclobutrazol is a strategy na ginagamit natin to slightly stress the trees para matrigger sila to go into flower production phase. Subalit ito importante ma-apply ng maayos through drenching para sa magandang resulta. After 3 to 4 months or 3 to 4 months pagkatapos mapaklo, handa na itong mga puno natin para sa flower induction. Napaka-importante ng timing dito. Yung pagkatapos ng rainy seasons ang perfect timing dahil it helps us to avoid the common issues with pest and disease na mas common during wet seasons. Sa period na ito, kapag nakita natin ang mga dahon na healthy, dark green, and robust, it's the best time to use nitrate fertilizers like organic nitrogen plus o calcium nitrate for flower induction. Yung proper application ng nitrate fertilizer needs to be done carefully, making sure na tama ang concentration at timing to avoid any phytotoxicity and at the same time maximizing the benefits of flower induction. Kita natin, ang paghahanda sa mga mangga for flower induction is a mix of science, patience at kunting magic ng nature. With proper care at attention, these magnificent trees soon magta-transform, adorn with flowers na magbibigay sa atin ng masaganang ani at kita. And that's all for today's video. Dito sa Farmer's Choice Agri, kasama nyo ako sa pagtuklas ng kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon
para lagi kayong updated sa ating susunod na mga adventures. At paki-follow at like na rin sa ating Facebook page, Farmer's Choice Agri. Salamat sa inyong panunood. Happy farming mga ka-farmers!